mapapanood dito. Yes po. Mas lighter itong Just the Way or... Yes po, mas light siya, but at the same time, the stories about, nandun pa rin yung storya ng family, ng friendship na typical sa ating mga Filipinos. I'd like to ask the rest of the cast kung ano yung role nila. Paki-explain. Let's start with Yayo, who is the most junior member of the cast. Thank you. Salamat. Masarap na kasama mga bagets kasi parang hindi pa ako tumatanda pag sila yung kasama niyo. Ako dito, I play Tita Veronica. Anak ko actually dito si Andre, played by Ives. Anak ko siya. Tapos sa akin nakatira si Sofia, si Liza, and si Drake, best friend ng anak ko, which is si Ken, yung si Drake. Palagi siyang nasa bahay ko. So, dun, dahil lagi silang nandun, dun actually nag-start yung friendship nilang dalawa. So, dun, ayoko na masyadong mag-giveaway, pero since dun sila magiging magkakilala, dun mabubuo yung friendship, tapos dun na mabubuo lahat ng mga conflicts at saka yung mga kung ano-ano pang... So, bale, ako yung pinakamatanda dito, so, syempre, ako na naman yung nanay ng lahat, ganyan. And it's really, really a pleasure na nakasama ako dito, bagamat ako lang ang nakakatanda dito. Ngayon. So next. Ives. Ayun po, ako po si Andre dito, best friend po ni Drake na si Enrique. Ako po yung nag-start ng bet. Parang natalo ko po sa isang bet si Enrique, sa isang sayang. Tapos, parang binet ko na kailangan niya ligawan si Sofia in 30 days. Kailangan niya mapasagot. Pero si Sofia po kasi dito parang ang siya, iba siya eh. Parang sobrang weirdo niya, sobrang di siya kagandahan. Buto. Bato. Ayun po, and dahil best friend ko si Drake po, dahil parang ayaw nag-stay sa bahay kasi parang may problem sila ng dad niya. Sa amin po siya nakatira. And then, ang best friend ng mami ko, si Tita Yayo, parang best friend niya, ang mami ni Sofia. Kaya sa amin din po siya nakatira. Ganun. Okay. Si Sue. Hi, good evening po. Ako naman po dito si Driana. Twin sister ako ni Drake. And best friend po ako ni Liza. Yan. So, parang ang mga... gusto po sabihin ni Ives, naka-love team ko daw siya. Kanina niya pa binubulo love team ako. Love team ako. Sige na, love team ako. Okay, sige Ives. Love team ko po si Ives. Ayun po, thank you. Okay. Marco. Hello po sa inyo lahat. Ang character name ko po dito is si Sky. Ako po yung best friend ni Liza, pero from the States. We share the same passion, which is music. Parang pareho po kami kumakanta, but the problem is, Liza went to the Philippines para po mag-aral. And ako, naiwan ako sa States. So parang the whole time, kinukulit ko siya to go back to the States para matuloy po namin yung music career namin. Yan po. Okay. Thank you sa inyong lahat and I hope that the movie will be as big as a hit as Forevermore. Yeah. Thanks to Mario. To Mario, stay the way you are, Hindi tumigil, Hey Jay, before Yes, I call on the next Contestant. celebrity writer Wow. who will ask his question, may tatanong lang muna ako kay Direk. Direk, considering kung anong na-create ng Forevermore, which according to one newspaper was not only trendsetter, but the one teleserye na nagkaroon ng ganong percentage na nakuha rating of all time. Paano mo ini-expect na ma-i-equal ito with your movie? Almost 40%. Almost 40%. Kaya nga sa isang newspaper nakalagay, Yes the po. highest rated. Hindi naman blind item yung newspaper nila. Sa newspaper. And would you believe, sa newspaper ni Aisa Red, Wow, di Manila Standard. Okay. Direct? Ayun Manay, so part rin po kasi ako ng Forevermore sa first month. And then, so we started together. So siguro ang sa amin na lang po, because I actually agree with you, it's a trendsetter, it's a very iconic show. So what we're doing na lang po is really doing our best para magampanan namin yung mga roles namin. We try to be, in terms of, ang hirap po kasi pag pressure. So rather than be pressured, tulong-tulong po kami, collaborative yung work namin. For example, in one scene, we talk to each other, we collaborate. Not because we want to surpass Forevermore, but because we want to create a very beautiful movie po.